Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Ngayong ika-6 ng Agosto, ipinagdiriwang ng Simbahang Katolika ang kapistahan ng pagliliwanag sa bagong anyo ng ating Panginoong Hesus, Pista ng Transfiguration. Kaya nawa sa ating pagsasama-sama sa banal na Eukaristiyang ito, hangirin natin ang pagbabago sa ating buhay. Hindi basta pagbabago, kundi isang banal at mabuting pagbabago. Nawa, patuloy tayong mas mapalapit kay Jesus upang tayo ay makarating kung nasa saan siya ngayon. Kaya tamilin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos ang kaitasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, sasalamatan ka namin dahil sa dakila mong aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo
sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ang pananla ng aming sinasampalatayanan ay iyong binigyang patunay sa pagsaksi ng aming mga ninuno at inihayag mong kami lubos na kinukupkop bilang mga anak. Ngayong kami nakikinig sa iyong anak na pinakamamahal, kami naway pagindapating maging tagapagmanang kanyang katambal. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay na mga trono na upo sa isa sa mga ito. Ang isang nabubuhay magpakailanman, kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000. Bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di pabawiin at di mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ang poon ay maghahari, magagalak kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap, nalipos ng kadiliman, kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Yaong mga kabundukay, natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ikaw, poon, ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang
mga Diyos na ginawa. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang muka. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama. Ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Kagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi muna sinabi ng alagad kanino man ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa inyo po mga minamahal naming Pilgrims of Hope ngayong pong taon ng Hubileo, magandang umaga sa inyong lahat. Meron po tayong kasabihan, no pain, no gain. No thorn, no crown. At meron ding sinasabing no guts, no glory. O kaya naman ay no suffering, no glory. Ngayon pong araw, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbabagong anyo ng ating Panginoong Yesus. The word is transfiguration. Ito po ay galing sa salitang Latin na transfigurare o hango sa wikang Griego na metamorphosis, na ang ibig sabihin ay change. Change of form, change of appearance. Kaya sa araw na ito, ipinapaalala sa atin ng kapistahang ito na lagit-lagi may pagbabago. Maaaring tayo bilang tao, no? Pagka nakakakita ng baby, tuwang-tuwa ko. Kakit naman ang babing ito, sana'y di ka na lumaki. O pagka nakakakita tayo ng mga bata, kabait, kagalang, nagmamano, sunod ng sunod sa utos, sinasabi nating, sana'y huwag ka nang magbago. Sana'y huwag ka nang lumaki. Which is next to impossible. Hindi naman po pwede yun. Lagi at lagi na mayroong pagbabago. Itong batang maliit, na noong unay hindi naman kayang tumayo sa kanyang sariling paa, maya-maya'y makikita mong nagapang na,
nalakad na ng kanya, nakakakain na ng kanya, nakakaligo na ng kanya, nag-aaral na, and so on and so forth, hanggang sa siya'y makapagtapos ng pag-aaral, bumuo ng kanyang sariling pamilya. Because there is change. Tayo rin, bilang mga mananampalataya, dito tayo tinatawag para sa pagbabago. Maaaring ang ating hiling, sana'y huwag ka nang magbabago. Huwag ka nang magiging makulit. Huwag ka nang magiging matigas ang ulo. Pero lagi pa rin may pagbabago. Pwede namang yung pagbabagong hinahangad mo sa tao ay tungo sa mas maganda. Pwedeng kung mabait siya ngayon, bukas, edi mas mabait. Kung mas banal siya ngayon, edi bukas, sana mas banal. Because there is always change. Change is the only thing that is constant in our lives. Sa mabuting balitang napakinggan natin para po sa umagang ito, narinig natin ang pagbabagong anyo ni Jesus. Isinama ni Jesus yung tatlo sa kanyang mga alagad, sina Santiago, Juan at Pedro, paakyat ng bundok. At sa kanilang pag-akyat ng bundok, nakita nilang nagniningning si Jesus, kasama si Moises at si Elias. Kaya nga ano ang hiling ng mga alagad na ito? Panginoon, mabuti pang dumito na tayo. Nakontento sila sa kanilang nakita. Nakita nila si Jesus na nagniningning at sila'y nasiyahan. At ganyan tayo. If we are contented with one thing, if we are happy with one thing, we do not want to leave that happiness. We do not want to leave that contentment. Gusto natin nandun tayo. Kung masaya ka doon ngayon, ayaw mo nang kumawala doon sa kasiyahang yon. Kung maalwan ang buhay mo ngayon, ayaw mo nang kumawala sa kaalwan ng yon. Mga minamahal kong kapatid, ipinapaalala sa atin ang pagdiriwang na ito na laging may pagbabago. No pain, no gain. Kailangang dumaan sa paghihirap. Kailangang dumaan sa pagsasakripisyo. Hindi naman po pwedeng puros ginhawa. Hindi naman po pwedeng puros ligaya. Hindi naman po pwedeng puros biyaya. Tingnan natin ang naging kwento ng ating Panginoong Hesus. Sa kanyang pag-akyat sa bundok ng Tabor, ipinakita niya yung kanyang kaningningan. Ito yung unang patikim ng langit. Para bagang ipinapakita sa atin, kapag nagbait kayo, kapag naging mabuti kayo, ito ang tatamasahin nyo. The foretaste of heaven. Kaya ngayong araw na ito, makita natin yung mga mumunting pagbabago na nangyayari sa ating buhay. Sa ating kapaligiran, nakikita nating lagi at lagi na mayroong pagbabago. Yung tinanimong buto, maya-maya ay magiging munting halaman, may susuloy, hanggang sa ito'y lumaki, hanggang sa magbunga. Sa mga bagay na nakikita natin sa paligid, lagi at lagi na mayroong pagbabago. Sa mga taong nakakasalamuhan natin, there are always changes. And this is the foretaste of heaven. Kaya muli, mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, inaanyayahan tayo para sa pagbabago. Laging mayroong pagsasakripisyo, laging mayroong pagtitiis, laging mayroong paghihirap upang marating yung kaluwalhatian. Gaya ng ating Panginoong Hesus, bago niya narating ang tagumpay ng langit, bago niya narating ang tagumpay ng kaluwalhatian, there was hardships, there was pain, there was suffering. Binagtas niya ang daan ng krus. Dumaan siya sa Kalbaryo. Kaya tayo, bilang kanyang mga tagasunod, patuloy nating lakaran, patuloy nating sundan yung daan na tinahak ng ating Panginoong Hesus. Because after all, just as what we've said, no pain, no gain, no suffering, no glory. Upang makamta natin ang pagbabago, nawa, matuto tayong magtiis, matuto tayong sumunod, matuto tayong magpakababa, dahil ito ang pagbabago na nais ni Jesus para sa atin. Magsitayo po ang lahat.
Mga kapatid, lumapit tayo sa Diyos na ating mapagpalang Ama at ihayag natin sa Kanya ang kayamanang nais nating kamtin na magdudulot sa atin ng kapakinabangan sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ang atin pong itutugon, Amang makapangyarihan, dinggin mo kami. Amang makapangyarihan, dinggin mo kami. Para sa simbahang Katolika, upang ang kayamanang nakalulugod sa paningin ng Diyos ay pagsumikatang kamtin ang lahat ng mga mananampalataya sa pamumuno ng banal na Papa, ng lahat ng mga obispo at mga pari, at maging pangunahin nawa sa kanilang buhay pananampalataya ang maabot ang kayamanang nasa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Amang Amang makapangyarihan, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa sanlibutan, upang ang mga bagay na panlangit, ang pagkaabalahan nawa ng sangkatauhan at sa paggabay ng Espiritu Santo, ang diwa ng pagmamahal at kapayapaan ang maghari nawa sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Amang Amang makapangyarihan, dinggin mo kami. Para sa mga dukha at nasa iba't ibang mukha ng pagdurusa, upang ang kayamanan sa kaharian ng Diyos ang kanilang asamin at gawin nawa nilang yaman ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwalaang pumanaw na, partikular ang mga sabungero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ng walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, dinggin mo kami. Amang makapangyarihan, narinig mo ang aming pagsamo. Ipagkaloob mong matamo nawa namin ang iyong biyaya na maghahatid sa amin sa tunay na kayamanan sa iyong kaharian. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo ang aming Panginoon, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Umasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang malaming lumikha ang mga hain namin naway maging banal sa liwanag ng bagong anyo ng anak mong mahal. Ang kadilimang dulot ng kasalanan sa amin ay maparam nawa sa sinag niyang maningning sa pamamagitan niya. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaig niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ipinakita niyang siya'y maningning habang ang mga piling alagad ay nakatingin. Pinuspos niya sa kaliwanagan ang katawan niyang di iba sa karaniwan. Dito'y pinawi niya ang pangambat takot ng mga alagad sa magaganap sa krus. Dito'y inilahad niya sa kanyang sambayanan na magliliwanag ang tanang kanyang pinangunguluhan kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Isa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, pagyadyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero na Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero na Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero na Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay sinawang magpabago sa amin sa ikapagiging kalarawan ng niloob mong magpamalas ng pagliliwanag sa bagong anyo bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, Mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, Kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.